Umakyat na sa 50 ang bilang ng nasawi at mahigit 700 ang sugatan sa pagsabog sa Tianjin, China kahapon. Samantala, pahirapan pa rin ngayon sa mga otoridad na mapasok ang explosion site dahil sa panganib na dulot na sumabog na kemikal. Ito ang balita ni Marge Navarro. Nakuna ng video ng isang saksi ang pagsabog sa Chinese port area sa Tianjin City noong Miyerkules. Sa naturang video na ini-upload ni Dan Van Duren sa internet, makikita ang mga bolang apoy na nalikha sa pagsabog. Umabot na sa 50 ang naitalang nasawi sa pagsabog sa isang imbaka ng mga chemical at toxic gas, kabilang ang ilang bumbero. Umakyat na rin sa 700 ang sugatan habang 71 na ang nasa malubhang kondisyon ayon sa Weibo blog ng Tianjin Local Government. Dahil sa tindi ng pagsabog ay nakuhanan ito maging ng mga satellite sa kalawakan. Ang Tianjin Port na ikasampu sa pinakamalalaking port area sa mundo ay larawan ngayon ng malaking pinsala dahil sa mga tumilapong shipping containers, mga bagong sasakyan na nasunog at mga gusaling natupok dahil sa pagsabog. Samantala, nagpapatuloy naman ang relief operation sa mga naapektuhang residente kung saan karamihan sa mga ito ay nailikas na sa temporary shelters. Mahigit sa 6,000 residente ang nirelocate ng pamahalaan at nakatatanggap ng libreng food supplies, gamot, tubig at matutulugan. Sinisikap naman ng mga bombero at emergency workers na makapasok sa dalawang lagusan patungo sa bahagi ng pantalan na pinakasentro ng pagsabog. Sa kasalukuyan ay nahihirapan ang mga otoridad na pasukin ang lugar dahil sa panganib ng kemikal na nakaimbak. Ilan sa mga hinahanap pa ay miyembro ng mga rumispondeng bombero. Samantala, batay sa panayam ng CIR o Radyo International ng China kay Gilbert Von San Jose, tagapagsalita ng Filipino community sa Tianjin, ligtas ang ating mga kababayan doon. Bagaman hinihintay pa rin nila ang balita sa iba pang Pilipino na nagtatrabaho sa Tianjin, wala pang napapaulat na mga Pilipinong nasaktan. Ayon naman sa isang Pilipino na may-ari ng isang bar na nadamay sa pagsabog, maayos ang kanilang kalagayan bagaman basag ang salamin at pintuan ng bar. Kasalukuyang inaantabayanan pa rin ang opisyal na pahayag ng Philippine Embassy ukol dito. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.